And this time, we have our final Star Magic artist na makakakwentuhan. One of the biggest stars ngayon ng Kapamilya Network. Let's call in the one and only Joshua Garcia. Joshua! Hello! Good to see you again. That's your microphone. Please greet everybody. Hi everyone, magandang tanghali, hapon sa inyo lahat. And kamusta? We're good! We're good! Yeah, intimate lang to, tayo-tayo lang to. Okay. Marami lang cellphone, pero tayo-tayo na. Tayong dalawa lang to, Joshua. Okay, how does it feel being there on stage with our bosses, renewing your ties with Kapamilya? Actually, una, akala ko hindi siya ganun kalaki yung event. Ang laki ng event na ito, nagulat ako. Kasi sanay tayo na parang nasa 9501 lang. First time ko rin na pumirma ng ganito. Pero lagi naman ako kapirma sa kanila. First time ko. So, nung nandito na ako, kinabahan din ako. Kinabahan ako, pero excited na rin ako. Kasi another contract, of course, and with ABS-CBN. And sobrang nakakatawa rin po sa yung message na mga messages na pin-repair nila for me. Ayun, hindi ko alam, ano pa rin. Nandun pa rin yung emotion sa akin, kaya ang hirap magsalita. Fresh from the success of Unhappy For You, di ba? Yes. And then you're working on a TV series right now? Yes, with Anne. With Anne Curtis? It's gonna be okay. Philippine adaptation. Yes. Diba? Ilan Grabe, lang no? Sobra-sobra, no? Grabe, sunod-sunod. Parang, grabe rin pasasalamat ko. Parang ang gandang regalo na sa ika-10th year ko. 10 years ka na now. Yes, 10 years na ako sa industriya. So, di ba? Yung unhappy, yung parang mas matagal na. 10 years. Parang feeling ko matagal pa. Nag-start ako 2014 sa PBB. Ano na bang year? 24. Mga 10 years na. 10 years. 10 years, yeah. Doon parang pakiramdam ko lang, parang ang tagal mo na. Nag-start ako kasi 15. Kasi 15 na ako lumabas sa 2015. Parang gano'n. Or 15 na ako nag-ABS-CBN. Kasi nung una, PBB pa lang kami. Hindi pa sure kung kukunin kami ng ABS-CBN. So now 25. At 25, you're already a big star. 25? Now? You're 25 now? 27. 27. You're now a big star. Hindi naman. Ito naman, no? Doing my job. Okay, maraming excited magtanong. Josiah from News.com ang unang magtatanong. Hi Joshua. First question ko lang is, what can fans expect dito sa Philippine adaptation na It's Okay to Not Be? Similar story, of course, pero dinagdagan namin siya ng Filipino touch. Kumbaga, yun mag-share. Yun na lang, dinagdagan namin siya ng Filipino touch. So, ang daming kakaibang elements na nadagdag na pumayag naman yung mga taga-Korea. Totoo ba? You're shooting in Bacolod? Nung una, first cycle namin Iloilo. Yung second cycle na Dumaguete kami. Then yung third, yung last, Bacolod. Tapos, yun, doon na lang siya maglalaro. Dumaguete and Bacolod. Doon na lang kami. Dumalo kasi kami ng maskara. People were talking about you. Yes, kasi nagsushoot kami sa mga plaza. So, yes. Ganda rin. Parang bago siya sa camera, bago siya sa yung visual, bago siya sa amin, of course, kasi palaging sanay kami nag-shoot sa Manila around Manila or sa mga probinsya dito sa Maynila, di ba? Yun yung parang, I think, maganda kasi naipapakita natin din sa adaptation ng Filipino na may mga ganito pa rin lugar sa atin. Tama. May tourism na kasama Oo. So shoot, may tourism ngayon. Ayun na. Okay, thank you Josiah. Maraming salamat. Let's call in Lloyd of Kapamilya online. World. I'll go. Okay. Kapamilya on demand. Lloyd, hi Lloyd. Si Lloyd, nakikilala ka. Told you Kasi nahihiya sila magtanong. Hindi, tanong na kayo. Talaga? Issue. Huwag lang daw issue. Ito naman. Go ahead. What are some lessons po na nadala niyo po from your rookie days as an actor po na nadala niyo up to this moment?
lessons, marami yan. Pero ang isa sa mga pinagpapasalamat ko na marami ako nakatrabaho mga veterano na actors. Kasi sila yung parang nagtuturo sa akin kung paano dapat makihalubilo sa mga tao. Hindi lang basta sa mga artista kasi importante rin yung may relationship ka dun sa production, even sa crews. Tapos, how to handle yung mga fans. Kasi of course, may mga times na nagsushoot kami, nandun sila, manonood. Pwede mo silang pagbigyan, pero pagkatapos ng shoot, yung gano'n. Pero dapat pagbigyan mo, yung gano'n. Ako, laking pasasalamat ko kasi sila yung bumuo ng pagkatao dito sa industriya. Sila Tita Sylvia, isa sila Tita Sylvia, sila Miss Dimples. And so, yun yung pinagpapasalamat ko. Ano yan? Yun yung pakikisama sa tao, sa production. Yan yung isa sa mga natutunan ko. Ang hindi ko makakalimutan, if there's one thing na naampag ko kay Joshua, fresh from PBB, we did an interview, dyan pa sa may cafeteria, hindi ko yung makakalimutan. Yun. Ang turo ko kay Joshua, pag ini-interview ka, look in Yes! Oo. Remember? Siya yung nagturo sa akin sa interview. Kasi sa interviews, laging ako nakatungo. Tapos kasi iniisip ko kung ano sasabihin ko. Lagi ako natatal. Siyempre, ano ba alam ko sa interviews, di ba? Probinsyano lang naman ako kasi lang dito ako bigla. So, tinuruan ako ni MJ, pag may interviews, dapat nakatingin ako dun sa kausap ko. Kasi dun pala makikita mo yung sincerity ng tao. See, naalala ni Joshua. That's it. Kaya nakatingin siya sa'yo, Lloyd. Hindi ka ba natunaw? Sino gusto magtanong para matitigan kayo ni Joshua? That's Nella of ABS-CBN News. Nella. Pero sometimes may mga interviews ako na hindi rin ako nakakatingin talaga. Naman. It's okay. Nabago yung mga moments ako na mapapaisip talaga ako dun sa question. Pero kanina nung kay Lloyd talagang laser focus. Kasi malinaw na sa akin yung sagot. Yeah. Nella, ikaw naman. Hi, I am Nella from Star Cinema. Hi. And my question is, what has been your favorite film role or your favorite film project as a kapamilya? Film ha? Film, ang tanong ni Nella. Ang hirap ng tanong, baka magtampo yung iba. Galing pareho sila ni kanina. Well, sige, sabihin natin this year. Kasi happy for you lang naman yung ginawa ko this year. Well, yung recent ko, maganda siya. Maganda siya for me kasi it's a reunion with Julia, of course. And isa sa paborito ko pa yung Love You to the Stars and Back. Oh, yes. Yung dalawang yun. Yung mga naging paborito ko. And of course, Vincent Cat. Vincent Cat kasi yun yung parang first lead role ko na ginanap ako. Ayun. Ako basta anything na with Julia, parang ang sarap panoorin yung dalawa. Oo. Panoorin mo yung ngayon with Anne. Talaga? Maganda siya. Uy, nakausap, pamaya na yan, may on-cue pala ako. May interview pala ako, doon ko na i-reserve yun. Mikey Vinyas, titigan mo Mikey, hello! Hi Josh, congratulations. My question... Napapayo ko si Mikey! Hindi, yung question ko is, ngayon na pumirma ka na exclusive contract dito sa ABS, ano yung may expect ng mga fans sa next project? Pinakamahan si Mikey, naiinis ako. Well, una-una, abangan nila yung Insulcated ng Beauty kasi yun yung unang nakahain pagkatapos ng contract signing. Ano pa ba? Marami pa na-planning to do another movie next year. Hindi pa lang alam kung sa platform ba siya or sa mainstream. So, yun. Yun muna sa ngayon and marami akong mga out-of-town shows. Oh, yeah. So, makakapunta ako sa mga probinsya na hindi natin napupuntahan. Ayun. Yun lang po muna sa ngayon. Alright. TikTok din yung TikTok ko. Baka malay yung sumayaw ulit. Sample nga, isa lang. Sample, isa lang. Mali yun. Sample. Mali yun eh. Gawin pa rin. Hindi ako. Si Joshua. Isa naman dyan. Wala akong ready. Wala ka ready. Meron magkatanong ulit? Parang ang dami nagtatanong kay Joshua. Parang kanina naman ang hiya kayong lahat. Kiko Esquadro. Hi Kiko. Hi Josh, congratulations. Thank you. For 10 years na mention mo kanina, na 10 years ka nang active sa showbiz. Tama. Siguro ano yung masasabi mo na pinaka-lowest point, then yung pinaka-peak point mo in 10 years? Lowest ko,
I think yun yung time na napapalitan ako sa mga projects. No way! Yeah. As in, Yan yung, in what stage yun, Josh? Parang Kasi teenage? una, lead ako. Okay. Tapos may third wheel, and then may isang actor na pumasok, naging third wheel ako. Pero buti na lang, hindi pumayag yung Star Magic na third wheel ako, so tinanggal na lang nila ako dun sa show. Kasi lipat ako sa... Hindi muna pala ako nilipat agad. Pinag-workshop muna nila ako. Parang sabi ng Star Magic, okay, ganun tinanggal nyo to. Balik nito. So nag-workshop ako Star Magic under Ryan Carlos. Of course, Ryan. After nun, yung first binigay sa akin na parang nagbigay sa akin ng break din is yung Barcelona. That's right. Doon na nagsimula. Tapos nagkaroon ako ng Vincent Cat. I think yung peak ko talaga ay start ng Love Me to the Stars. Parang ganun. I disagree. Hindi ka pa nagpipeak. Hindi pa? Packet ka pa lang. Sige, ano sa tingin mo? Hindi ko kasi... Pero Josh, ano naramdaman mo nung time na pass out ka dun sa project? Nung time na yun, dapat pauwi na kami ng papa ko sa Batangas kasi sabi ng papa ko parang wala din nangyayari sa atin dito sa Maynila. Kasi mahal din, magbabayad ka ng rent ng condo, hindi pa naman ako ganun kumikita. Mahal ng rent, 25,000. Hindi pa ako ganun kumikita. Hindi na ako i-rent. Iba din Apartment na lang. At anyway, ano yung tanong ulit? Nawala ako. Ano naramdaman mo pass out ka before? Kasi yun yung pinaka-lowest point mo. And, syempre malungkot, pero ano yung solution? Nag-isip ako ng solution. Sabi ko, kailangan ko mag-isip ng isang talent na pagtutuon ako ng pansin, ay bubuhos ko lahat. Hindi man pwede sayo kasi nagsasayaw na ako. And hindi siya enough for us sa family ko kasi ako rin yung yung breadwinner sa family. So hindi enough yun. So naisip ko, ba't hindi acting? Tapos yun, nagsipag ako sa acting, umahatend ako. Yung business with artists na acting workshop yung ina-attendan ko. Umattend ako sa public workshop para iba kasi yung gutom ng mga public workshopper Iba yung gutom nila na gusto talaga nilang umate. Kaya doon mo rin ma-appreciate. Kaya thankful din ako na nagpalipat din ako ng ibang experience siya sa akin. Pero ngayon, pag binabalikan mo siya, parang na-realize mo na it had to be there because it's part of your journey. Oo, totoo. Galing. Look at you now, grabe. Thank you. Hindi ka na sa condo, hindi ka na sa apartment. May bahay na si Joshua. Okay, next. Carlos Aragon. Bakit ang dami talaga nagtatanong kay Joshua? May bias talaga kayo. Carlos, go ahead. You're so successful na Joshua, and if you're giving a chance na makausap si Joshua Garcia na nasa PBB, anong pwede mong masabi sa kanya? Yes. Kaya pala pang final. Na-elbow si na Mikey, saka si Josiah. Pang final si person. Siguro lang. To that Joshua self in PBB, what would you say? Siguro, masasabi ko yung magtiwala ka lang sa mga decisions mo. And kasi yung pagtitiwala na yung sa mga decisions mo, dadalhin ka nun sa mas magandang lugar. Mas magandang lugar, ayun, parang yun na yun. Yeah! Oo, kasi yun lang din yung ginawa ko, yun yung buong journey ko Nagtiwala lang ako sa decisions ko, nagtiwala lang ako sa gut feel ko, kasi ang daming decision making dito sa trabaho natin. Diba, kung tatanggapin mo, or ito ba yung gagawin ko, o ito. And that could be a make or break. Oo Diba, no? Yun So, yun lang, tiwala lang sa path mo. Alright. And you'll get there. As we wrap it up, ang gusto ko na malaman, how does it feel na people look at you now as a fine actor? Hindi ko alam. Kasi ako mismo hindi pa rin ako satisfied. Hindi pa ako Puno. Hindi pa ako puno. Nandoon pa rin yung gutom ko. Parang every time na may bago ako napapanood na series, na movie, parang
grabe, galing ng mga to. Diba, parang may bago kang i-look forward, may bago kang goal na sana makagawa rin ako ng ganito, sana maka-arte rin ako ng ganito, kagaling. May ganun ako eh. Lalo na sobrang competitive ko sa lahat ng bagay. And we'd love to see that. Yeah, hanggang ngayon, gutom pa rin. That's good. That's a good sign. Thank you so much, Joshua Garcia.